Nasa 27 bus operators ang nabigyan ng tulong sa pagsisimula ng pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Transportation ngayong araw. Saklaw nito ang humigit kumulang 1,076 na bus units. Pinangunahan naman mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng fuel subsidy. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tapos yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment pwede. We can do it via digital payment o mga GCash. Meron pa ring iilan na talagang gusto nila, ayaw nilang gawing digital. Pero siguro, mas maginhawa, it's easier, it's more practical pag as much as possible ang gagawin natin ay digital payment. So, Gayunpaman, ayon sa ilang bus operators, malaki man ang tulong, patuloy pa rin silang nahihirapan sa mataas na gasto sa operasyon dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dulot ng tensyon sa Middle East. Malaki po ang apekto sa amin kasi parang nag-double eh. If we are spending something like 51 dati, ngayon dumoble na, mas over pa. So, talagang bleeding kami. And we need to continue because of the public service. Ayon naman sa isa pang operator, umaabot sa libo-libong piso ang nalulugi sa kanila kada araw. Actually, malaki-laki na rin po yung nawawala sa amin. Siguro sa estimated price po, mga around 10,000 per day. Yes, meron po kami mga units na nagbawas, pero hindi naman po totally lahat na hindi pinapatakbo. Dagdag pa nila, malaking tulong man ang subsidiya para makabawas sa kanilang gastusin, pero hindi raw ito sasapat kung magpapatuloy ang kaguluhan sa Middle East. Ang gusto lang namin mangyari, natutuwa naman kami na may program na ganito sa Presidente, na meron kaming fuel subsidy. Yung kada unit. Itong nakuha namin, kaya namin ipangbili muna ng diesel na rollover na lang. Halimbawa, kumita ngayon, tago, bukas yun uli, kahit papano meron. Pero sana, ang request namin sa Presidente, bigyan kami ng programa na, kasi parang tingin namin tatagal ang US-Iran war, ano? Yung continuity na mabubuhay talaga ang mga bus operator at ang mga driver para makaserbisyo kami sa commuters. Mas maganda po kung dire-diretso mababigyan tayo ng gobyerno na meron pa kasunod tong event na ito. Mas maganda po sa aming bus sector. Binigyang diin naman ng Pangulo ang kahalagahan ng koordinasyon ng pamahalaan at ng transport sector upang matiyak na maayos ang pagpapatupad ng programa. Tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe dahil nga alam naman natin kung ano yung pangyayari, nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Batay sa datos ng pamahalaan, aabot sa 2.5 bilyon ang inilaan na pondo para sa fuel subsidy program na target mapakinabangan ng mahigit 245,000 na mga driver beneficiaries at higit 1.1 million public utility vehicle units sa buong bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.